host. Hi guys. Ayan. So, everyone, this is Doms and welcome to another episodes of my digital space. Ayan. Medyo naninibago ulit. Pero ayun, welcome to the third episode and nakakatuwa lang na mabot tayo ng third episode for this month. Bale, this month of April is idedire-diretsuhin na natin talaga itong my digital space, yung pagre-record and pagpo-produce. So, technically, sabi ko nga dun sa mga previous episode, parang supposedly trial and yung boses ko. Sorry. Supposedly, trial and error lang talaga to for a podcast na gagawin natin soon. Pero, habang tumatagal yung mga araw na nag-record tayo din dito, and mas nag-iisip tayo ng mga ideas na ibabahagi sa inyo, medyo napapamahal din ako sa content series na to. Although, yun nga, parang practice lang talaga siya for the real podcast. Pero, pwede ko na rin naman nang i-assume that this is actually a podcast, no, sa atin mismo. Or ako mismo personally, diba? Parang, podcast na to. Pero, tingnan natin sa mga susunod na episode kung paano yung mga mangyayari. Pero, yun, parang gusto ko lang i-share din sa inyo to make this long sharing short is I'm enjoying doing it. Nag-enjoy ako na ginagawa ko to kahit na nakakaubos siya ng boses. Medyo nakakapagod din, especially sa pag-edit din kasi medyo malaki-laki yung files niya. So, ayun, parang dagdag trabaho sa akin. Pero, yun nga, as long as nag-enjoy naman ako and paunti-unti, medyo ina-improve na natin siya or nakikita natin yung mga pagkakamali or flaws ng mga nakarang episode. So, mas ini-improve na natin. So, isa na dun is yung hopefully mas clear na siya kaysa dun sa nauna. Sa dalawang nauna kasi parang medyo blurry pa ata or hindi ko totally nakafocus sa akin yung camera, then the audio and all of the things. So, yun, we're improving naman every single video na nire-release and nilalabas natin. Sorry. Kanina na nagpo-practice ako, okay naman yung boses ko. Ngayon, medyo cracky siya. Then, ayun, kahit na sa araw na to kasi nire-record ko to, parang pa-release pa lang yung ating pinaka-first episode. Pero gusto ko na kagad magpasalamat sa mga sumusuporta, nanonood, or at nakikinig sa atin dito sa my digital space. So maraming salamat if natutuwa kayo for this kind of thing na ginagawa ko. Maraming salamat. Then kung tinatry nyo lang din talaga makinig sa akin or using this as pastime or kung ano man, thank you pa rin. At least parang you choose na piliin na dito nyo ilaan yung oras ninyo habang ako is nagsasalita ng 10, 20, or 30, or 40 minutes, diba? Talking about some certain things na gusto kong ibahagi sa inyo. So, yun. Maraming salamat. And, yun. Speaking of that, share ko na rin sa inyo talaga. No, hindi ko nasabi sa first 2 episodes na etong may digital space, maliban sa parang practice ground ko siya sa paggawa ng podcast soon, parang gusto ko siyang gamitin as my way to personally connect with my audience, which is kayo, or kung sino man yung nadadaanan and nakakakita, nakakapakinig nito. So, although mahirap mag-build ng personal connection sa digital space or sa SOCMED, pero ito yung isang nakikita kong way kasi syempre sa personal or sa totoong mundo meron din naman tayong ways to connect with our friends pero aminin natin at sa hindi, may mga bagay na hindi natin din nasasabi sa kanila, hindi rin natin nasashare sa kanila. So ito yung nakita kong parang opportunity to do that, diba? And yun, I just want to make it more personal. Kaya sa mga susunod na episode, talagang
It's more on personal talks, personal thoughts, ideas na mga hindi ko na sure talaga totally. Or mga ideas na parang ang hirap i-open up kapag kasama mo yung mga tao face to face. Or ito kasi yung mga ideas na parang nagpa-pop up sa utak mo ng mga alanganing oras like 10 p.m. Tulad ngayon, I'm recording this at 12:25 a.m. 12 a.m. thoughts, 3 a.m. So, dito rin kasi mas gumagana yung utak ko yung mga ganitong oras. Kahit sleepy or inaantok ako, dito mas nagpa-function yung utak ko, anong magagawa ko, di ba? So, yun, parang it's more on something personal etong mga pag-uusapan natin dito. And, syempre, gusto ko rin naman na mag-participate din kayo. So, meron tayong comment section dyan if you want to talk something. Kung meron kayong gustong pag-usapan natin or gusto nyong malaman yung thoughts and opinion ko on certain things, pwede nyo naman i-comment dyan. Pwede kayong mag-recommend ng topics na pwede natin pag-usapan ng medyo mahaba-habang upuan tulad ng mga ganito. No? Kasi yung ibang ideas and topics naman natin is dinadaan natin sa ibang platforms like Dom's Diary and sa mga iba pang content na gagawin natin soon. So, yun, kung ang nakikita nyong topics or ideas is pang ganito yung atake na upo lang, tapos pag-usapan lang natin, ideas lang. So, yun, open ang ating comment section na makapag-share kayo ng inyong mga ideas dyan. So, yun. And, ito rin kasi yung talaga nagiging outlet ko when it comes to may mga gusto kong pag-usapang mga bagay na hindi ko rin naman na-raise talaga sa face-to-face. Kasi, totoo lang din, parang starting nung pandemic kasi naging more awkward ako. No? So, yun yung parang reality sa face-to-face. So, parang ito lang yung nagiging way ko to address myself para maging outlet ng mga gusto kong ilabas, gusto kong ipasok sa sarili ko ng mga ideas, concept, opinions, and thoughts ko about sa mga bagay-bagay. So, ito yung platform na yon para sa akin. So, whether magkaroon tayo ng official podcast or hindi, feeling ko my digital space will pursue and continue. Tsaka sabi ko nga, napapamahal na rin ako. Diba? And yun, haba no intro ko. Pero, today kasi, dahil sabi ko nga, I want to be more personal. Ito kasi yung bagay na to na nabasa nyo na sa title, for sure, is something na medyo kinda like disturbing sa akin. Pero, gusto ko siyang pag-usapan today. Gusto ko rin siyang itanong sa inyo, especially sa mga nanonood nito. If talaga bang nagmamatter ang zodiac sign na isang tao sa inyo, diba? Although mahaba-habang debate ito, so yun yung pag-uusapan natin for today's video. And medyo kasi ako dito parang feeling ko biktima rin ako nung about sa mga zodiac sign na yan. So kung bakit, pag-uusapan natin yan for today's video. So without further ado, nagalaw ko pa yung mic. Let's go. Inom lang ako konting tubig. At least ngayon meron na akong baong tubig. Kasi yung first 2 episodes, minamalat na ako at lahat. Wala akong dalang tubig. And ayoko naman putulin yung recording. But anyways, ayun. Ewan ko, pero sa akin talaga personally, parang naisip ko na may mga tao na sobrang matter itong mga zodiac signs. So, yan, kung hindi mo alam kung ano ibig sabihin ng zodiac sign, baka ito naman na yung opportunity para mag-research ka rin naman. Diba? Basta yun, we're talking about zodiac sign. Pero hindi lang naman zodiac sign ang matter. Actually, it's also about the personality. So, parang may mga terms silang ginagamit about personality. Tapos, parang you just need to take a test. Actually, nag-take na ako
nakalimutan ko lang kung anong personality type ko. And comparing to zodiac sign, medyo mas madali kasing ma-identify, di ba? Yung zodiac sign kaysa sa personality na kailangan mo pa mag-take ng test. Di ba? Pag zodiac sign, it's about kung saan natatapat yung birthday mo. Ganyan. Tapos, there's different sign. Merong earth, merong water. Basta yun, may mga ganun. So, hindi ko na rin naman na-further napag-aralan or na-research ng mabuti. Kasi, gusto ko mag-focus, syempre yung sa akin, personally, diba? So, yun. Yung sa personality, siguro let's talk about it soon. Kapag medyo naintindihan ko na rin siya. Kasi ang hirap naman mag-topic nung talagang wala akong ideas, diba? And sabi ko, mas madaling ma-identify yung zodiac sign comparing to personality. So, sa mga susunod na episode na lang siguro, let's talk about that personality things na yan. So, yun. Zodiac sign. Sabi ko kanina, biktima ako nito kasi sabi nila, di umano, ang zodiac sign ko kasi ay tinatawag nilang the toxic one. Masyadong perfectionist, mahirap daw mahalin, or parang lahat ng negatibo, hindi naman halos lahat, kasi may mga iba ring zodiac sign daw na mas negative pa sa amin, pero isang aspeto lang, pero parang sa amin kasi is lahat. So basta may ganun. So ang zodiac sign ko po kasi is Virgo. So ang birthday ko is naglay ng September 12. So pasok ako dun sa Virgo zodiac sign. And then isa pa kasi sa mga negative na nakukuha kong backlash kasi about it is meron kasing dalawang famous people, sobrang famous, sobrang powerful people dito sa Pilipinas na ka-birth month ko rin and medyo dikit sa birthday ko. So parang isa sila sa mga ina-associate kaya negative ang Virgo. So just try to search kung sino yung tinutukoy ko. Magtatay sila. Magtatay sila. So yun. Tapos maliban kasi doon, personal experience ko. Lalo na nung pumasok ko nung college kasi parang sobrang naging big deal siya. I don't know, kasi or parang ayoko naman din totally questionin kung bakit big deal sa kanila. Syempre nung pumasok tayo nung college, talagang na-open yung ating mata, yung ating isip na napaka-diverse ng mundo. May mga naniniwala sa Diyos, meron namang hindi. Tapos may naniniwala sa ang pagmamahal is by partner, or di kaya 3, 4, marami. I mean, na-open naman din ako sa ganung mga field and hindi ko naman din, parang wala rin naman akong right to question it. Pero yun lang, parang on my personal experience, meron kasi akong pagkakataon na parang nag-usap kami. Tapos when he or she ask kung ano yung zodiac sign ko, napasearch pa nga rin ako kasi aware naman ako na Virgo ako, pero hindi ko siya maalala kasi alam mo yun, parang as me na Catholic Christian, diba, na mas naniniwala sa mga ganong paniniwala kaysa sa buwan, or sa kung ano man, diba? Pati yung Year of the Dragon na yan, diba? Sa mga Chinese things na yan. Wala tayong talagang totally ideas dyan, So parang, alam ko Year of the Dragon ako, alam kong Virgo ako, pero wala akong pakialam, diba? Parang ang paniniwala ko dyan is, ikaw naman yung gagawa nung landas mo Ikaw naman yung magdidikta sa buhay mo. So parang, bakit ko kailangan maniwala sa ganyan? Yung mga una pa, yung mga horoscope sa dyaryo, abutan ko yun. At nagbabasa rin ako minsan, lalo na sa mga sa barbershop noon pa nag-aantay ng mahabang pila when I was a kid. So, hindi siya matter sa akin at hindi rin yun yung mga set of questions na tinatanong ko when I want to get to know with the person kasi hindi nga siya matter sa akin. Pero yun, sa experience ko, meron nung nakausap. Naputol ako. Meron nung nakausap. Tapos nung nalaman niyang Virgo ako, face to face to all of the sudden, parang biglang nawalan siya ng interest to talk yung tungkol sa akin or yung parang getting to know
moment namin. So ako, hindi ko naman siya natanong kung anong zodiac sign niya para sana nahusgahan ko rin siya. Hindi, joke lang. Pero yun, and I experienced it hindi lang isang beses. So parang hindi ko na lang mabilang, pero less than lang naman sa 10. So bilang lang sa daliri. Pero alam mo yun, parang bakit ganun? Bakit porket Virgo ako, ano bang mali sa akin, di ba? Hindi mo pa ako nakikilala or hindi mo pa nga, parang wala ka pang experience na makasama ako, ganyan. So parang bakit tino-turn down agad na porket Virgo or ganyan? Pero it's also happen sa mga kaibigan ko rin na meron ding ibang zodiac sign. Pero yun nga, ang gusto kong pag-usapan kasi natin ngayon is yung zodiac sign ko, which is Virgo. So, I did a little research and yeah, for this time around, gagamit ako ng cellphone kasi gusto ko siya talagang daanan. So, ngayong araw kasi is nagbasa-basa ako ng mga posts. Tsaka, konting background lang kasi parang zodiac sign check ulit ako this time kasi recently na parang na-experience ko ulit yung sinasabi ko nga na parang na-judge agad ako because of my zodiac sign. So, yun, parang bigla akong soul searching. Ano bang meron sa Virgo? At bakit ganun yung trato sa atin ng tao? So, yun. Ang mga Virgo daw ay pinanganak between August 23rd hanggang September 22nd. Tapos, eto, sabi dito, kilala ang Virgo sa pagiging practical, sensible, tsaka loyal. And they make excellent friends and partners. Yun yung positive, sabi dito. Then meron napagod yan. Then may mga nilagay din sila ditong positive and negative traits ng isang Virgo. So, meron naman pala kaming positive traits. And isa rito is yung pagiging hardworking. Like, parang kapag meron kaming gustong gawin, gagawin talaga namin siya. Even though hindi kami makatulog sa gabi, just to make it perfect, sabi dito. Creative, medyo malawak ang aming utak pagdating sa creativity, art, dance, tsaka writing. And then, reliable. So, maasahan nyo kami sa mga responsibilidad and we take them seriously. Sabi dito, ang patient is mahaba-haba compared daw sa iba. Ito yung sinasabi kong wala sa ibang zodiac sign na naririnig ko eh. Walang pasensya yan kasi ganito yung zodiac sign yan. So, ganun. Tapos, kind. So, kami raw ay willing to help others palagi. So, yun yung mga positive traits. Na habang binabasa ko siya, nire-research ko, syempre ganun tayo, di ba? Parang, di na natin maiwasang mai-connect. Ayo nga, no? Tama yung mga ganito. And, siguro, ibibigay ko na rin doon sa mga kaibigan ko yung parang checklist kung tama ba yung mga sinabi ko na yun. Base rin dito sa mga nabasa ko. So, yun yung positive. Then, let's go with the negative one. Which is, ito yung talagang curious ako bakit ganon, diba? So, number 1, ang Virgos daw ay critical. Ibig sabihin, judgmental kami. Judgmental kami. At mahilig kami magbigay ng parang critic sa mga tao. Tapos, overthinker kami. Likas daw yun sa mga Virgos na katulad ko. So, parang all of the sudden, mag-iisip kami ng isang bagay related to something, tapos we tend to overthink it. Kaya nandun pumapasok yung pagiging perfectionist namin. Tapos, meron din dito nakalagay na
ayaw namin na nalalamangan kami pagdating sa mga bagay-bagay. Like, kung meron kaming choice at hindi mo choice yun, ipaglalaban namin yung choice namin or yung gusto namin mangyari. And then, uptight. So, sama-sama yung overthinking tsaka worrying. Classic Virgo traits daw yun. So, we are bothered by lots of little things sa paligid namin. Tapos, we need a friend para paalalahanan kami na we need to chill and relax. Those are the negative. Tapos, sa relationship daw, ayoko yung relationship. Ayoko pag-usapan. Sabi ganun. Hindi, supportive daw kami. Supportive and loyal kami. Pagdating sa relationship. Pagdating sa profession, kami raw yung mga tao or yung mga hinahanap na empleyado. Kasi parang we tend to work perfect talaga and tawag dito, parang nandun yung dedication namin sa mga ginagawa namin. And then, there's some advice, babanggitin ko na rito, babasahin ko na, para sa aming mga Virgo and relate sa mga taong merong connection or relationship with the Virgo. So, para sa inyo naman to. Pero unahin ko muna yung para sa akin. So, number 1, at sa mga kapwa kong Virgo na nakikinig dito. So, number 1, one of the most important thing for a Virgo to remember is to relax. Pahinga, mag-schedule ng pahinga, which is ginagawa ko siya actually. Hindi ko pa nababasa to parang I tend to schedule myself kung kailan ako magiging busy, kailan ako mag-record, kailan ako mag-edit, kailan ako magpapagod sa trabaho, magpababad sa thesis. Then, I want to make at least half day or whole day na gusto ko lang magpahinga, wala akong gagawin. So, yun. Reminder to relax. Number 2, it's best to have friends who are different from one another. So, I need to surround myself with different people. Sabi dito sa advice, which is, I did. Meron tayong mga kaibigan na nasa 40, 50, meron tayong mga kaibigan na Gen Z, Millennial, Gen Alpha. So, para din sa akin naman, parang on my personal perspective, labas sa aking zodiac sign is, since content creator ako, parang gusto kong malaman yung pulso kasi nila kung paano yung mga gagawin nating content sa mga susunod eh. So, yun yung importante sa akin. Pero, yun yung advice din. Number 3 naman is, you're not always right. Sakit namin daw tong mga Virgo na parang laging ang thinking namin is tama kami kasi we tend to be perfect. Ganyan. So, it's a great reminder. Napapanahon din para sa akin ngayon. Kung alam nyo lang. Charot. Number 4, channel that famous work ethics into project that bring you happiness. So, yun. We tend to work hard. So, parang ibigay namin to dun sa bagay na mas magpapasaya para sa amin. And lastly, number 5 is practice connecting with your emotional side, which is eto raw yung hindi negative din sa aming mga Virgo, yung we can't handle our emotion very well. So, one thing that I realize, feeling ko matter nga, no? Parang nagmamatter nga siya, no? Habang binabalikan ko rin to. Tapos iba pang mga nabasa ko kanina. Tapos nire-relate ko na rin siya kagad sa akin. So parang, hindi dahil Virgo ako or kung ano man. Parang ito kasi yung mga set of advice na need ko ngayon. Dahil kanina nga parang nagso-soul searching ako about me being a Virgo. So ngayon naman parang sakto siya.
although nabasa ko na siya kanina, parang ngayon ko lang mas naramdaman tong mga advices na ito. So, ayan. So, next naman is we have here 5 tips for relating to a Virgo. Number 1, para sa inyo to, para sa akin. Charot. Pero, yeah, diba? Number 1, remember that Virgos are not naturally open emotionally. So, but it doesn't mean that they don't have feelings. Virgos need plenty of space, but also need to be convinced that they are loved and cared about. Number 2, respect that Virgos are overthinkers and will sometimes create their own anxious feelings. So be patient and let them work through their feelings. Number 3, Virgos love hard work and throwing themselves into projects and new things. So encourage the Virgos' interest and remember that their single-minded dedication to whatever is going on in their life is natural for them. Number 4, don't take advantage of the Virgo's generosity or patience. Please. Then number 5, if Virgo appears sharp-tongued or critical, it's probably not personal. They're perfectionists and just want everything done according to their own standard. Try to talk to them to get a sense of their vision and have them more friendly ways to express this vision. And this is something that I also want to say sa mga kakilala ko rin, 'di ba? Or sa mga kaibigan ko. May mga kaibigan din kasi ako na kapwa ko Virgo and we understand this thing so much. Kahit hindi ko na siya basahin or parang kahit alam mo yun, parang ano naman siya tawag dito, pwedeng based on research and stuff. Tapos hindi naman siya totally directly parang dinedescribe ka as a person pero may mga bagay na sasapul talaga na parang you just realize and found out na parang pwede siyang mag-matter pero hindi mo dapat siya maging basehan na Virgo siya kasi Virgo siya so ganito siya. Parang yun naman yung negative connotation on that. For me, honestly, wala naman din ako pakialam talaga sa zodiac sign. Siguro when I want to learn more about the person, especially yung taong mamahalin natin, di ba, para mas makilala natin. Pero for me, it doesn't matter. Actually. Pero kailangan lang natin mag-dig deeper doon sa mga bagay-bagay about sa belief ng mga taong to. Hindi naman masamang alamin siya or pag-aralan. Tapos, it's also better to know yourself more. Tulad ng ginawa natin ngayon, parang at least now I understand why. Diba? I understand bakit ganyan. And, ito yung pinakahuli. No? And let's try to debunk and prove it together. So, specifically sa atin sa zodiac sign. So parang magtulong-tulong tayo, magsama-sama tayo na pag-aralan siyang mabuti. And para mas maunawaan din natin yung bawat isa. Whether it's 100% true or not, it is important to know well yung ating sarili, yung paniniwala ng iba, yung paniniwala natin sa ating sarili, and pagtulungan natin na mas makilala pa yung bawat isa. Related man siya sa zodiac sign or hindi. So that's my take for this one. And thank you so much for listening. Kayo ba, matter ba ang zodiac sign? Comment down below. Pag-usapan natin yan.